nga na TNCC4 maglalak sila dito ng isang carry. So, Eco Proud, na-expect na nila yon. Pero I'm looking forward din kung paano to pagaganahin ng TNCC4 yung carry itself na baka mahirapan sa early game sa laning against the Brody. Madalas din natin pinag-uusapan, no? The Lancelot kontra sa mga fighter junglers. Parang mapapwersa ka talaga na okay, magtatank item ako, magtatank build ako. Kasi kung magda-damage build ka sa isang Lancelot, tapos kalaban mo ay isang Lapu-Lapu Kufra at Fredrin, parang ang hirap na isipin kung paano ka makakasurvive kapag nahuli ka. Puro talon din kasi, jump yung gustong gawin dito ng ng Eco Proud. And sa totoo lang based doon sa mga recent matches na nakita natin using the Lancelot, gana pa rin naman yung tank items para sa kanya. Kailangan na lang i-maximize yung dash and yung mismong passive ng Lancelot. Eh kung maximize lang din, i-maximize na rin natin ang oras. Pumasok na tayo sa Land of Dawn kung saan magtatapat ang mga grupo ng Balyena kontra sa hukbong sandatahan ng TNCC4G as their jungler with the Lancelot kontra kay Zaida bilang Fredrin sa jungle spot. Isa din sa gusto nating abangan dito, eto ngang second team ng TNCC4 kung paano sila magpapakitang gilas kontra sa defending champ. So, sa totoo lang, pina-excited na ako dito. So, bakbakan na! Bakbakan na! Bakbakan talaga agad! Kasi tumalon na agad doon si Santi Sucre and mapapalow agad ng defending champs doon si Hao. Pero okay lang naman yan. Early, team fight pa lang at nakakakaba talaga. Napa-high agad Sabi ng Eco Proud, ikaw pala si Hao. Hi. Hi. Ni hao. Oh, No. di ba? Alis agad Talagang napwersa nila pa uwi and medyo mahirap yon considering na ang hirap magpa-level 4 ngayong meta. Sa totoo lang, di ba? So medyo mababawasan ng konting capability dito si Hao na magkaroon ng aggression. Lalong-lalo na Valentina siya. Pero isa din sa mapapansin natin dito sa emblems, yung dalawang marksman, naka-tenacity, yun yung gusto nila. Parang ito yung sinasabi natin na hybrid. Because of the new emblem system, may kakayahan na ang marksman na kumuha ng mga ganitong klaseng core talents or yung mga emblem talents na tinatawag, which is the tenacity na kapag bumaba yung buhay mo into 50%, meron kang karagdagan na magic and physical defense. So, nakatuon ang pansin ng dalawang marksman natin sa damage output na kayang ibigay ng bawat isa. Tsaka dun sa depensa na kahit wala kaming kakampi, kaya naming magsulo. Kumbaga, ang gawin nyo na lang muna mga kakampi, focus lang kayo dyan. Kaya naming mag-isa dito. And sobrang halaga pa naman na kapag yung gold laner mo ay hindi mo masyadong inaalala. Kasi this first turtle, palagi ko sinasabi na sobrang laki ng at stake dito sa first turtle na to. Kasi ito yung pang level 4 ng mga roamer mo. Oo, di ba? Kaya nga tumalon agad doon si Santi Sucre. Pero nandun lang din naman si Curem and Curtizzy makakasecure ng turtle dahil doon sa kanyang feathered airstrike. Gusto nilang patayin si Micro pero tinatry din naman ni Micro. Microhen ng Echo. Unfortunately, first blood secured by James. We've seen this particular rotation from Echo right from the start ng ating MDL Season 2 kung saan bago magkaroon ng first turtle, tatry nilang kunin yung buhay nung XP laner ng katapat nila. In that way si Micro hindi siya agad nakarespo doon sa objective take. Kaya naman, Echo na naman ang nakakuha ng first turtle. At sa anti-Sucre dito, may pagyakap din agad. Wala yung ilang miyembro ng TNCC4 na pa-flicker out na doon si Curem, may torn apart memory, pero hindi pa ganoon ka-enough yung damage output, pero off-cam kill. Namatay na naman ng XP lane ng TNCC4 at mukhang pinapahirapan talaga ng Echo yung XP lane. Gano'n ba kahirap kapag ang isang XP lane ay namamatay ng solo sa lane? Sa totoo lang, mabibehind ka na, wala kang sustainability, medyo mawawalan ka ng angas. And take note 3 minutes. Basag! Diba? Ganon kabilis. Dalawang beses mo binigyan yung XP lane ng kalaban tapos binasag mo yung tore na meron pang energy shield yung kabila. At tingnan mo, nandito agad siya sa gitna kasi tapos na yung trabaho sa taas. Tumalon na si James, nananakot na sa TNCC4. Ito yung grupo ng mga Balyena na sinasabi nyo. Sabi nga ni Papa Colas, let your presence be heard. Pero ngayon, si James yung nagpaparamdam ng presensya. 4 na minuto pa lang, nasa mid lane na at nanggugulo na, nananakop na. Grabe. Yung Orcas ang nananakop ngayon. Matakot ka pag ganun talaga yung nangyayari. Di ba? Kinalaban ng hukbong sandatahan, mga Balyena.
Di ba? Ewan ko na lang kung anong mangyayari. Pero si Micro nandito. Mukhang sana naman ang may Pigilan. ipit. Kaso nga lang, wala pa rin naman yung mga miyembro ng Echo. Nandito na ang TNCC4. May hinatak silang isa. Santi Sucre, babagsak lang din naman. Pero mukhang ready makipagpaluan. Itong si Zaida, hindi pa enough yung damage output niya. Pero may torn apart memory na hindi rin magiging enough. So that is gonna be a 1-for-none trade. Pero transition ang Echo sa Turtle. Medyo maganda sana na nakuha nila yung buhay ni Santi Sucre, pero look at Echo Proud. Sa kalamang ang hawak nila, may kakayahan sila na kahit wala yung roamer namin, kaya namin kumuha ng turtle. Look at James again. Grabe. Nasa gold lane na ng gugulo. Grabe nga talaga. At ngayon nandun pa siya sa pagitan ng first at second tier turret. Samantalang si Outplayed at Kurt Easy, atake lang dun sa energy shield. Pero nagkaroon ng switch. Yung gold lane. Yun yung magandang ginawa ng TNCC4 right now. Knowing na, okay, basag naman na yung Torres sa taas at yung init ay napupunta sa gold lane, might as well get Kaihua onto the EXP para siya naman yung makakuha ng space at makakuha ng Torre. Pero basag na naman. 5 minuto, 2 agad ang nakuha ng Echo Proud. Grabe na maximize pa nila doon yung energy shield. And maganda yung ginagawa ng Echo. Sa totoo lang, ito din yung napansin ko na kung wala yung XP lane doon sa mismong lane niya, ang nagko-cover na nun yung kanilang mga junglers. Pero take note kailangan pa rin maging maingat ng Echo doon sa mga initiation tulad nito kasi hinatak na naman bagsak si Santi Sucre. Nandoon sa may bandang likod si GA nagda-dashing in pero back away ang Echo na si TNCC4. Nakapalag na sila ng isa pero si James gusto pa yata mapapa-back away na lang din muna. Iba yung plano niya. Nung nakita niya na ubos na yung skills, baka makakuha pa ako ng kills. Pero James, respecting the damage output. Coming in from TNCC4, Santi Sucre yung nagiging fall guy nung ganong klaseng rotation na ginagawa ng dalawang kupunan. Pero okay lang naman sa Echo Proud kasi roamer naman yan. Ang bahalaga, hindi nabibigyan yung mga dapat bigyan talaga. Pero ganun din kasi yung nakakatakot Kapag yung roamer mo ang nabibigyan, nawawalan na rin siya ng angas. Kaiwa ang magiging target dito ni James. Sinahabol siya doon. At mukhang hindi pa magiging enough yung damage output. Bagsak si Micro. At mukhang panalo doon ng Echo. Alam nilang walang hatak. Kaya naman go, go, go. Hindi naman pa no, no, no ang tropa ng Echo Proud. Kasi alam nilang wala nang pang counter initiate. Ito yung kapangyarihan ng Echo na pinapakita nila meron silang respeto sa oras. Alam nila yung mga timing ng skills. Inoorasan talaga nila bawat spells, bawat resources na nababurn from the side of TNCC4. Magka-type sila noon. Wala pang ulti yan. 6 minutes, ganun. Yung tinatype nila pero mukhang Santi Sucre ang namataan na naman dito. Unfortunately for TNCC4, hindi nila napatay ngayon si Santi at nakakuha na ng turtle na naman ng Echo. Ito yung sinasabi na naman nating objective guarantee mula sa mga fighter junglers. Well, this is a Lancelot. Kaya niyang mangagaw ng mangagaw. But unfortunately, malambot pa siya. Hindi pa niya kaya makipagsayaw. Kaya naman si Zaida ngayon yung tinatarget at yung Torre yung gusto. Uy, may penalty zone din doon sa pipadag kita pero tatalon lang din naman si James. Kaso nga lang bagsak si Zaida dito. May pagyakap doon si Santi Sucre kaya naman makakapatay sila ng isa pero mukhang delikado ngayon ang mga Orcas kasi 3 miyembro kapalit ng isa. TNCC4, hukbong sandatahan, susugod na. Susulong talaga. Ngayon na 3 laban sa isa yung naging palitan, unti-unti nang nakakabawi ang hukbo ng TNCC4. Matagal pa naman yung next main objective ng ating laban. But what's good for TNCC4 is that nakakuha sila ng Torre, napantay nila kahit papano yung sabihin na nating pagkontrol sa mapa. Although lamang pa naman ang Echo Proud ng isang Torre sa itaas, kahit papano ngayon yung sinasabi nating composure na balik na sa TNCC4. Pero nakakatakot din talaga kasi si Kaiwa, look at the standing, 4-0-0. Medyo nagtagal dito ang Echo sa may bandang gitna na nandyan na yung pag-follow up ng TNCC4. Ang ganda ng penalty zone And nakita natin na nahirapan ng Echo mag-disengage kasi ang dami ding pang-abot ng TNCC4. Talagang penal 3 kasi 3 yung nahuli niya. Oo nga, may kilala din ng ganun. Pero itong dapat nating kilalanin again, this is the second 5 ng TNCC4 na pinapakita nila na hindi lang yung main 5, hindi lang yung first 5 yung malakas. Sumasabay sila sa mga kampiyon. Sila lang yung unang naglaro, pero hindi sila yung dapat nyo lang abangan. Kami din ay dapat nyong abangan. Kasi tingnan mo, doon sa may bandang ibaba, nagkakaabangan na dito kung sino ang unang sumilip sa may bandang brush area. Ayan si Micro, mukhang bibigyan na lang din naman ni Jacob na nga siya doon. May penalty zone lang din naman, pero ready mag-follow up ang TNCC4. May hatak lang din sila, pero may immortality naman doon si
Santi Sucre, mag-flicker out siya at panalo na doon ang Echo, pwede silang mag-transition on taking down this Lord. Nakakuha na sila ng isa and sobrang gandang item ng Immortality kasi alam ni Santi Sucre na kapag nagkamali siya ng talon o pag nasa gitna siya ng laban, hindi namimili si Kyurem. Lagi siya yung kinukuha, siya yung i-burst down kasi kaya naman talaga ng TNC C4. Pero ngayon na may Lord, strength in numbers ang ilalapag. Look at James on the zone. Grabe yung ginagawa nilang zone. And alam din nila na wala naman dito si G. So umaamba lang ang TNC Z4. Echo Proud secures the Lord. May kita natin no, na kahit na nagkaroon sila ng minimal error kanina, ganito ang kampyon. Mabilisang makakabawi lang agad. Pag nagkamali, sorry, mali, move on. Ganun lang kabilis. Yung decision making din na pinapakita nila, ganang-gana for Echo Proud. That's a 2K gold lead for them. Hindi ganun kalaki sa ini-expect natin kasi nung day 1, 14K gold lead ang pinakita nila. Pero TNC Z4, kailangan nilang gawin, ulitin lang yung same play kapag may nasa harap, punish. Kasi kahit sino talaga, kayang-kaya nilang i-burst down. Diba? Dahil nandiyan si Kaiwa. And nakikita natin si Kaiwa na sama lang din talaga siya eh. Kasi alam niya na kayang-kayang mag-set ng mga kakampi ko, especially si Kyurem. Pero ang kailangan nilang iwasan yung mga pagsilip doon sa mga brush area. Pero ngayon, hinahabol sila ng Echo Proud. Nakita lang din nila ng onte. So, nag-conceal out din sila. Nagtago kayo, tago din kami, palayo. Well, kailangan namin maghanda kasi mahirap na mahuli ng isang Kufra kapag sama-sama sa isang spot yung mga members ng TNC Z4. And ang nagiging ano na lang dito ni Hao, yung responsibility niya, kumbaga, is kopyahin yung Feathered Airstrike to provide at least much of a damage doon sa mga dapat damage dyan. 5 miyembro, nakatuon sa may bandang gitna. Yung itaas ang isusunod, pero mukhang may huhulihin na ata. Grabe naman din si James. Nagwawala na rin agad. Santi Sucre, nag-stretching, natatalon ba sila? Pero mukhang hindi na yata si G. Pumasok doon kasi akala niya mapapatay na si Kurt Easy. Kaya naman siya ang unang babagsak. Kyurem is low. Pero ang una ding tutumba para sa Echo ay si Santi Sucre. Tumalon na naman si James. Micro jumping in with the penalty zone. Unfortunately, wala nang mamamatay bukod doon sa magkabila ang si G at si Santi Sucre. As much as hindi mahuli ng Echo Proud, si Kaihua with a 5-0-0, si Kurt Easy din. Yes, namatay siya ng isang beses with a 2-1-4 KDA, pero yung mga ganong klaseng moments for a Lancelot, parang nasa isip mo, sure kill na to. Oo, kaya pupasok ka na eh. Nakakaalis pa eh. Nagkakaroon nga ng konting parang tukso na, uy, pasukin ko kaya to. Kaso ang bilis din kasi ng Echo na hindi pwede. Isasalba namin yung tropa namin. Protektodo. Talaga. Protektodo ang ibon ni Kurt Easy sa pagkakataon na yon. May Lord na naman na paparating. 30 seconds bago mag-respond yung Athletic na Lord, pero may conceal. Pinatak na naman na dito Santi Sucre. May penalty zone pa, pero patay! Si Kaiwa ngayon! Kaya naman si James na doon si Pibirikod. Ang target niya si Hao. Zaida dito, zoning the rest of the members of TNC Z4 at doon sa may bandang itaas. Echo Proud, makakasecure na naman ng isang kill. Yung ikaw yung nanguhuli, pero sabi ni Kurt Easy, ikaw ang huli boy! Wala ngayon yung Retribution holder ng sign ng TNC Z4. This could be a free Lord. Pwede naman pumalag, pero no sir, kasi hindi na nila i-release pa na maupos sila dito kasi maaaring tapusin ng mga orca. Libreng Panginoon ng Land of Dawn, makukuha nila. Nakakatakot din yung ginagawa ni James na ang target niya lang talaga ay si Kaiwa. 'Di ba? Look at the items na meron sila dito. Nag-build up na kasi siya ng Dominance Ice and parang okay na nga din tong Bloodlust Axe eh. Para wasiwas na lang okay Kaiwa. Nandiyan yung spell bump at kaya kong patayin yan. Talagang ginagawa ni James dito, lumayas kayo sa aming lupain. Oo. Diba? Kung akala nyo kami yung mananakop, this is not your land to begin with. Diba? Amin to eh. Lumayo kayo dito. Kami ang defending champs ngayon. So TNC C4, nararamdaman nila kung ano nga ba ang kalakasan ng Echo Proud. Pero kailangan din nating abangan kasi maganda rin naman yung KDAs ng ilang players mula sa TNC C4, especially Hao and Kyurem. Siguro, piliin lang nila sino yung hahatakin nila ngayon. Kailangan mas maging agresibo ang mga hukbong sandatahan para sa laban na to. Kailangan na makuha kahit sino
yung haharap na si James, pwede nang kunin kagad ni Kyurem yan. Kaso nga lang may Lord. Uy! Mas may banda baba! Si Santi Sucre, pumasok lang din naman agad para si G. Ang target niya si Curtisi, pati si Outplayed. Sinuzone niya dito, kasong halang may Lord na kailangan pa silang isipin. Nandiyan na naman yung penalty zone, tatlo na naman yung set upan. Pero nakaka-free hit lang din naman si Outplayed. That's gonna be a 1-for-1. Ito na ba yung paghahabol ng TNCC4? Nandyan si Outplayed sasalubong, pero kaya lang ding iwasan ni G yung pwedeng ibato ni Outplayed. So, 1-for-1. Masyadong mainit yung mga laban, pero laging low-scoring deaths ang nakikita natin sa mga teamfights. Unti-unting sumasakit na rin itong si Hao. Nakita natin yung damage output na binigay niya kay Zaida. Kung umabot siya sa range o kung kaya pa niya na umabol sana, kung hindi lang naka-tank build itong si Zaida, hindi lang din naka-Brave Smite, baka hinabol pa niya ng tuluyan to provide the damage! Grabe, hinatak nila. Kaso ang kunat, ito na si James! Magwawala na siya ngayon kasi kasama niya naman ang mga tropa mula sa Echo and TNZZ4. Ito yung sinasabi natin. Hindi pwedeng basta-basta sino na ang hulihin. Kailangan na ng proper targeting. And for Echo Proud, hindi na rin basta-basta kailangan na dire-diretso lang tayo na wala tayong iniisip na plano. Ang ginagawa na ng Echo Proud ngayon, kunin si Kaiwa. Yung problemang di nila masolusyonan kanina, nare-resolve na. Alam nila kung paano abutin. Nandun na naman si James sa likod. Na-stun si Hao. Napilitan sila mag-back away. Basag yung base turret dito. Si G nagdadash at mukhang maghahabol para sa Echo. Pero ang Echo, disengage, antay para sa Lord. Nagdidisiplina ang Echo Proud. 10 seconds bago lumabas ang ikatlong Lord ng ating laban. Pero Santi Sucre may shard! Tumalon na naman, tapos niyakap din agad at kayang-kaya nilang i-burst down. Bagsak agad si Kyurem, pero nandito sa may panaglikod si Zaida. Hinahabol na si Kaiwa, pero si G, nandun lang din. Ang target niya lang din si Curtisi. Napabagsak lang din naman at mukhang ito na yata yung pagbawi ng TNCC4 kasi nag-free hit lang si Kaiwa ngayon. Kaso wala na yung Fraser's Rat, pero Wind of Nature lang din naman at mukhang si Outplay ay ma-outplay yata kayo pero si James! Si James na naman! Dalawa! Tumba! Double kill para kay James at mukhang tapos na! Ito na yata ang kalakasan ng Orcas as they will secure this game number 1 against TNC Z4. What a dominating performance mula sa mga Baliena sa